Again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So the Pharisees said to him, You are bearing witness about yourself. Your testimony is not true. Jesus answered, Even if I do bear witness about myself, my testimony is true, for I know where I came from and where I am going. But you do not know where I came from or where I am going. You judge according to the flesh. I judge no one. Yet, even if I do judge, my judgment is true, for it is not I alone who judge, but I and the Father who sent me. In your law it is written that the testimony of two people is true. I am the one who bears witness about myself, and the Father who sent me bears witness about me. They said to him therefore, Where is your Father? Jesus answered, You know neither me nor my Father. If you knew me, you would know my Father also. These words he spoke in the treasury as he taught in the temple, but no one arrested him, because his hour did not come yet. As he was saying these things, so Jesus said to the Jews who had believed him, If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Purihin ang Diyos sa pagbasa sa kanyang salita. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Chair. Salamat po sa ating pong lahat. Muli, welcome po sa ating pong sa ating lahat sa ating panambahan po for this morning. And tayo po ngayon ay nasa ikalawang yugto ng ating pong pag-aaral ng Who do you say I am? Sino ba si Kristo para po sa inyo? So, ang series po na ito ay isang pag-aaral sa 7 I am statements ni Jesus na matatagpuan po sa Gospel of John. And layunin natin na mas makilala pa natin si Jesus. Hindi lang dun sa yung nakasanayan natin or nakagawian natin, but kung ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa kanya. Specifically dito po sa sinulat po ni Apostle John. Layunin natin na mas makilala natin si Jesus, kanyang mga nagawa, nang sa gayon matuto tayong mahalin siya. Hindi lang siya, ang goal po ng series po nito, hindi lang siya head knowledge. Wala pong test. Wala tayong exam pagkatapos ng series. Hindi natin, wala po akong pa-quiz. Pero magandang malaman po natin itong mga bagay po nito. Kasi mayroon po siyang kinalaman sa ating buhay. So last week, natutunan po natin na si Jesus ay siya po ang tinapay ng buhay. He is the bread of life. And natutunan natin na siya yung tanging makakapagbigay sa atin ng kabusugan, sa ating spiritual hunger. Ang punot dulo ng lahat ng problema sa mundong ito is because of the spiritual hunger. Yung kagustuhan na maging katulad ng Diyos. Yung kagustuhan na makuha natin ng power, makuha natin ng fame, ang karangyaan. Those are signs of spiritual hunger. At ang ating pong Panginoon Jesus, siya lang po ang makakapagpuno ng lahat ito. Tutunan din po natin last week na bilang bread of life, bilang tinapay ng buhay, ang Panginoon Jesus, siya rin po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. In the same way na ang tinapay ay nagbibigay sa atin ng lakas para gawin natin yung ating mga trabaho sa umaga. Yan, sila kuya sa water station, di ba? Kumakain ka ng pandesal, hopefully. Diba? Pag kumakain ka ng pandesal, magkakaroon ka ng lakas para sa trabaho ninyo. Yan ang tinapay. Yan ang ginagawa ng tinapay sa ating katawan. And in the same way, ang Panginoong Jesus bilang tinapay ng buhay, siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para magpatuloy sa bawat araw na binigay sa atin ng Panginoon.
So sa ating pong pag-aaral po ngayon ay pinamagatang I am the light of the world. Ito yung pangalawa sa 7 I am statements na sinimulan natin last week. Bread of life, light of the world, I am the door, the good shepherd, the resurrection and the life, the way, the truth, and the life, and the true vine. So lahat po lang yan, nandun po sa account po ni John, yung kanyang gospel account tungkol sa buhay po ni Jesus. Maganda po rin also na malaman po natin or maalala po natin na isinulat ni John yung kanyang pong gospel account, yung kanyang kwento ng buhay ni Jesus, not as an historical record. Unlike ni Luke, si Luke ay sobrang yung focus niya sa detalye, yung dating, kung kailan nabuhay si Jesus, makikita natin yung focus niya as a doctor. Yung kanyang focus on the smallest details. Pero dito si John ay binibigay niya sa atin para siya nag-vlog. Yung siguro yung pinakamalapit na katulad sa time natin ngayon. Para siyang nag-vlog. Para siyang nagkukwento ng behind the scenes na buhay ni Jesus. Ito yung ginagawa niya. Para mas makilala mo si Jesus, para mas, ang kanyang purpose statement, makikita natin sa chapter 20, that you will know that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Na kapag ikaw ay maniwala, makilala mo si Jesus, magkaroon ka ng buhay. Magkaroon ka ng buhay na wala hanggan. Yung konteksto po ng ating pong pag-aaral sa chapter 8 ay ginanap po sa Sukkot. Okay, kung naalala po niya yung ating pong pagdiriwang ng Sukkot, which is the Feast of Tabernacles. Dito sa pagdiriwang na ito ay inaalala na yung mga Israelita ay naglalakbay. Naglakbay, at one point in their history, sila ay naglalakbay sa ilang at sila ay niligtas ng Diyos patungo sa lupang pangako. Konting note lang po dyan, kasi sa chapter 8, makikita po ninyo yung verses 1 to 11, actually pati yung verse 53 ng chapter 7, mayroong note na nakalagay dyan, the earliest manuscripts do not include 753 to 811. Okay, so, kung meron kayong tanong tungkol dyan, tanongin yung Squid Joy. Pero, ang sinasabi lang po dito, yung pinakamatatandang mga manuscripts kung saan nanggaling yung ating pong Bible in the English form, hindi siya included. Okay? So, may mga katanungan bakit na hindi siya included. Pero basta, pag-usapan natin yan later. Pero ang focus po natin ay magsisimula dito po sa verse 12. Binasa po para sa atin ni Sadia. Also, kailangan din po nating tandaan na kapag na-encounter po ninyo, especially dito sa Gospel of John, yung pong salitang I am, si Jesus, hindi lang siya nagsasabi na I am Jesus. Hindi siya. But natutunan natin last week na ang reference po niya nasa Exodus chapter 3 verse 14 nung sinabi ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama, I am who I am. Ako ay ako. So, when Jesus is referring to himself as ako ay ilaw ng mundo, ako ay ilaw ng sanlibutan, ako ay Diyos. He is referring to himself as God. So, punta po tayo sa pag-aaral po natin at tanungin natin, ano ba ang ibig sabihin kapag sinasabi ni Jesus na siya yung light of the world? Ano ba yung light of the world? Ano ba yung ilaw ng sanlibutan na sinasabi? Kasi sa bahay, sinasabi na yung nanay ay ilaw. Diba? Ilaw ng tahanan. Depende sa inyong mga sambahayan, pero may ibang mga sambahayan na nagsasabi, sino daw yung anay? Yung haligi ng tahanan, di ba? Yung haligi ng tahanan ay tatay, di ba? Sino daw yung anay? Oo. Pero hindi natin pag-usapan yan. Sino ba yung light of the world? Sino ba yung ilaw ng sanlibutan? So, ano ang epekto para po ito sa atin? So, sige po. Una, malalaman po natin dito sa binasa natin sa John chapter 8 verse 12. Sinabi ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.
Ibig sabihin dito, bilang Diyos, pinapatotohanan ni Jesus yung kanyang sariling identity. Kailangan balikan natin yung konteksto kasi ang tingin ng mga tao dito kay Jesus, karpintero lang. Ang hirap paniwalaan na itong taong ito, bakit niya sinasabi na siya ay anak ng Diyos? Bakit niya sinasabi na siya ay technically Diyos? So kung kunyari, sorry na Pastor Joy, pero ikaw talaga yung example. Kung si Pastor Joy tumayo dito, tapos sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Parang, sigurado ka? Ganun yung effect. Ganun yung effect. Ang hirap paniwalaan na si Jesus at ang Diyos ay isa. Kasi, ang nakikita lang natin, tao. Tao siya. At yung mga closest na lumaki na kasama niya, ang papakakadal sa kanya ay karpintero, anak ng karpintero. Pero, dito po, as we go through the text, makikita natin na si Jesus is actually pinapatotohanan niya yung sarili niya pagkakakilanlan bilang Diyos at bilang one with the Father. Siya ay anak ng Diyos. Sa pag-aaral natin ng writings ni Apostle John, natutunan natin, specifically kay Kuya Choi, natutunan natin na sa mga sulat ni Apostle John, laging merong contrast between light and darkness. Laging niyang pinapo-contrast yung kadiliman at yung kasamaan. Yung kaliwanagan, di ba? Yung liwanag. Kasi ang layunin ni John, ipakita niya na si Jesus ang light. Ipakita niya na siya ang liwanag sa ating mundong nababalot ng kadiliman. So, ang word na ginamit po niya is the Greek word for light, which is phos. Phos. At dito po sa phos na ito ay nanggaling ang salitang phosphorus. Ayan, para sa saya wala si Sia, di ba? Phosphorus. The chemical phosphorus, which means light bearer. Ang ibig sabihin ng pangalang phosphorus ay light bearer kasi nung na-discover ang chemical na phosphorus, ay ang galing, umiilaw siya. Pero hindi siya umaapoy. Nag-iilaw siya. Tsaka yung salitang phosphorescent. Yan. Ibig sabihin, ito ay nanginiwanag na hindi umiinit. Parang yung kapag ka nasa beach kayo sa gabi, tapos makikita nyo, parang nagliliwanag yung tubig. Ayan. So, merong mga algae na nagpo-produce ng ilaw tuwing gabi. So, phosphorescence ang tawag doon. At ang root word po nito is phos, or light. In the biblical context, kapag ka makikita natin yung salitang phos, it describes God as having absolute moral purity. So, ibig sabihin, Diyos na walang bahid ng kasalanan, Diyos na walang bahid ng kasamaan. Ito rin ngayon tumutukoy sa saving truth, sa katotohanan na nakakapagligtas at nakakapagbago ng buhay. In the same way na kapag ka madilim, diba, punta ka sa isang madilim na kwarto, meron kang hahanapin, ano ang muna mong gagawin? Buksan mo yung ilaw, para mas lalo mo siya makita. Kaya tayo minsan pinapagalitan ng mga nanay natin eh. Pagbukas natin, hindi natin binubuksan yung ilaw kasi nagtitipid tayo sa kuryente. Ma! Nasaan yung ganito? Diba? Tapos sasabihin ng nanay mo, buksan mo yung mata mo! Gamitin mo yung mata mo! At yan, nagsimula ang alamat ng pinya. Binubuksan natin yung ilaw para makita natin yung mga bagay sa paligid. Yun yung epekto ng phos. Now, when things, kailangan natin ng clarity, yung ilaw na, yung parang, yung pala yung ibig sabihin nun. That is what phos means. Yun yung sa biblical context. So when Jesus said that He is the light of the world, sinasabi niya na siya ay Diyos na nagbibigay liwanag na nagtatagumpay sa kadiliman na kasama. Okay? Sa Leviticus chapter 24 verse 2, may utos na ng Panginoon, sinabi, command the Israelites to bring you clear oil of pressed olives for the light, so the lamps may be kept burning continually. Kung naalala po ninyo, tinalaki natin yung tabernacle, may mga lampara doon na kailangan dire-diretso palagi yung ilaw. Hindi dahil sa takot ang Diyos sa dilim, but to symbolize na kailangan may ilaw sa gitna ng kadiliman. Yun yung sinasabi nun, na madilim yung mundo,
At ang Panginoon ang ilaw na nagbibigay ng kaliwanagan sa gitna ng ating pong madilim na mundo. Psalm 27 verse 1, "The Lord is my light and my salvation." So sabi po ito ni David, "Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Pasensya na, mahilig po talaga ako sa movies. Pero kung naalala po ninyo yung eksena sa The Lord of the Rings, maganda yun. Oo. Oo, panoorin niyo talaga yun. Especially yung part 2, Battle of Helm's Deep. So, nandun sila sa isang kuta na wala na talaga silang ligtas. Na-corner na sila, na paligiran na sila ng mga orcs, ng mga kampo ni Saruman. Tapos, wala na talagang pag-asa. Tapos biglang sumikat yung araw. Kasi kadiliman ng gabi. Sumikat yung araw. Tapos pag taas ng araw, biglang merong nakaputi na nakasakay ng kabayo doon sa ibabaw ng bundok na nagdidingning. Tapos, mag-isa lang mo siya, biglang kasama nila yung lahat ng mga riders of Rome. Diba? Meron silang kaligtasan na dala-dala, tapos sumubon sila pababa ng bundok at natalo yung mga halimaw na kumukorner sa hari ng Rohan. So yun yung image nito. The Lord is my light and my salvation. Yung pagsikat ng araw, yung nagkakaroon ka ng panibagong hope, na ay panibagong araw, panibagong pagkakataon, an opportunity to start over again. Isaiah chapter 9 verse 2, "The people who walk in darkness have seen a great light, and those who dwell in the land of deep darkness, on them has light shone." Isa sa mga propesiya ni Isaiah tungkol sa pagdating ng Mesias, ng tagapagligtas. At kinumpara niya, yun again, darkness. Tapos merong biglang dadating na malaking liwanag. Yun yung pagdating ng Diyos. And now we come to the New Testament. Dahil si John, personal na nakilala niya si Jesus, he walked with him, natulog sila ng magkasama sa isang bahay, sa isang bubong. Kaya kilala ni John si Jesus personally. Kaya anong sinabi niya sa kanyang sulat, 1 John chapter 1 verse 5, "This is the message that we have heard from him and proclaim to you, that God is light and in him is no darkness at all." Hindi siya nag-MM lang. Walang charot-charot si John dito. Sinasabi niya, nakita niya sa buhay mismo ng Panginoong Jesus na ang Panginoong Diyos, siya yung Panginoong Diyos at wala siyang bahid ng kasalanan dahil siya ay liwanag. So ano pong ibig sabihin dito for us? Siguro na yung pagkakilala natin kay Jesus, ayon doon sa sinasabi niya. Ayon sa sinasabi niya sa Bible, hindi lang doon sa sinabi ng iba. Hindi lang actually sa sinabi ko, hindi lang sa sinabi ni Pastor Choi. Kaya lagi namin sinasabi sa inyo na to go back to the Bible, to spend time in the Bible. Tama ba yung sinasabi ng mga pastor namin? Tama ba yung narinig namin every Sunday? Is it biblical? Is it correct? Diba? Bakit importante na kilala natin si Jesus ayon sa sinasabi niya? Kasi mahirap maging assuming. Verses 13 to 14, 19 to 20, nung binasa ni Sadia kanina. Sabi ng mga Pariseyo, so yung mga Pariseyo, sila ay eksperto sa scripture. Pwede natin silang masabi na mga pastor nung time nila, but they are more than pastors kasi sila din ay mga abogado, eksperto sa biblical law. So sinabi ng mga Pariseyo sa kanya, "You are bearing witness about yourself. Your testimony is not true." Sinasabi nila kay Jesus na, pinapatotohanan mo yung sarili mo, so therefore hindi tama yung testimony mo. Kasi sinabi sa law na kailangan kapag mayroong isang claim, tao nag-claim, kunyari sinabi niya, wala akong kasalanan, kailangan mayroong isang tao na magpapatotoo nun. The testimony of two witnesses. So dito sinasabi ng mga Pariseyo, hindi totoo yung sinasabi mo. Sumagot si Jesus, "Even if I do bear witness about myself, my testimony is true, for I know where I came from and where I am going."
Sinasabi ni Jesus na hindi ko kailangan ng extra na witness kasi God is already my witness. Ako at ang Ama ay iisa. Diba? Kaya nga tinatanong nila, sino yung tatay mo? Hindi mo kami kilala. Hindi niyo ako kilala or yung tatay ko kasi if you knew me, you would know my Father also. Kung kilala mo ako, kilala niyo si Jesus, kilala niyo na rin ang Ama. Tapos sinabi niya sa verse 31 to 32, if you abide in my word, you are truly my disciples and you will know the truth. And the truth will set you free. Sa panahon po natin, sobrang accessible ng internet. Diba? To the point na mas madaling mag-scroll kaysa magbasa ng Bible. Patawarin tayo ng Panginoon for that. Pero, yun nga nagkalat sa internet ang daming mga vloggers, influencers na nagsasabi ng verses, nagsasabi na, praise God. Gumagano sa kanilang mga, or in-accept mo na ba si Jesus in your life? Pero yung kanilang katuruan is actually malayo sa sinasabi ng Bible. Or yung kanilang pagkakaintindi sa Bible is sobrang babaw lang. For example, yung vlogger na nagsasabi na pag sumunod ka sa Panginoon, maraming blessings. Blessings lang ang ngayong matatanggap. Kasi nasasabi niya kasi ang ganda ng buhay niya. May tatlo siyang kotse, ang laki ng niya, laki ng garahe niya, laki ng bahay niya, kaya marami talaga siyang blessings. Diba? Ang dali magsabi ng gano'n kapag komportable yung buhay. Diba? Pero yung tunay na blessing ng Panginoon is actually dumadating in the times when we are under duress. Kapag tayo ay nasusubukan. So yung sa sitwasyon ni Ate Christy, Ate Mitch, yung sa inyong ngayon, hindi ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi ito parusa. Hindi kayo pinaparusahan ng Panginoon. But this is an opportunity for God to shine in your life. Na makita sa ating mga buhay yung liwanag na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Let me talk about in a little while. Ito pong yung, kung naalala po ninyo, yung binanggit ko last week, yung Artemis. So Artemis na mission. Na binabalikan ko yung mga news reports. Tapos nagugulat ako, may mga astronauts na nagsasabi about God. Nagsasalita about God. They talk about the wonder of creation. They talk about loving God and loving your neighbor. They talk about the goodness of God. Tapos nagagawa nila ito on live. Na maraming tao nakaka-hindi sa kanila, maraming tao nakakapanood sa kanila. And na-amaze ako na itong mga taong ito, they were very candid about their faith. Hindi sila nahihiya. And at the same time, they were in a position to proclaim the goodness of God to everyone. So, nakakatuwa kasi ito ay mga tao na eksperto in science. They were experts in various fields of science. Pero meron silang paniniwala sa Diyos. Diba? Nakakatuwa na may mga taong gano'n. May mga kaibigan akong doktor na eksperto siya. Ilang beses siya nakapaggawa ng mga surgeries and still, pag narinig ko yung kwento ng kabutihan ng Diyos, yung kwento ng nanay na hindi siya umiihi for more than 3 days. Oo. Kasi para sa mga doktor, ang ihi ay buhay. Pag sa atin, ihi, ano ba yan? Nakakainis. Ihi na naman ako ng ihi. Diba? Pero kailangan natin tandaan na ang ihi ay buhay. Kasi ibig sabihin, naglalabas ka ng waste products galing sa iyong katawan. So yung nanay na buntis, dumating na sila sa point na sino ang ililigtas sa akin, yung bata o yung nanay? Kasi yung nanay hindi pa siya umiihi for more than 3 days na. Tapos, nung bubuksan na siya dun sa operating table, nagulat sila. At nag-pray yung doktor before na sabi na, Lord, kayo na bahala. Nagulat siya, biglang merong liquid na dumaan doon sa catheter tapos tumulog. Buhay yung nanay. So, nasave nila pareho. Nasave nila yung bata at saka yung nanay. Nakakatuwa na may ganon.
nakakatuwa na yung pagkakakilala ng mga taong ito kay Jesus is because they experience God personally. So, kung ikaw, ibabase mo yung iyong pagkakakilala sa Panginoon batay doon sa sinasabi ng iba, tanongin mo yung sarili mo, kilala ko ba talaga ang Panginoon? Kasi merong isang pagkakataon sa Bible, tingnan nila lang po sa Book of Acts, na isang, I think, pito silang magkakapatid, tapos nakita nila na sina Pablo, sina Paul, sina Peter cast out ng mga espiritu. So, ginaya nila si Peter at si Paul. Sabi nila, kinonfront nila yung demonyo, sabi nila, lumayas ka sa pangalan ng Diyos na ipinoproklama ni Pedro at ni Pablo. Sabi ng demonyo, si Pedro kilala ko, si Pablo kilala ko, sino ka? Sumagot yung demonyo, sino ka? Tapos lumabas yung demonyo, tapos sila yung binugbog. Diba? So, yung pagkakakilala natin sana sa Panginoon will be based on Scripture, on how God has revealed Himself sa Scripture. Not just yung sa tinuturo namin sa inyo. And hopefully, dapat yung pagkakakilala po natin sa Panginoon, hindi nakabase sa kung ano yung nakikita natin online. Hindi lang dapat siya nakabase sa mga sa external sources, but rather, bumalik tayo sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Kung hindi na kaya ng everyday, set a regular time. Kahit once a week. Every 3 days, di ba? But set a time that you can spend time reading the Word and spend time with the Lord. And I can guarantee you it will be worth your time and effort. Next po. Si Jesus as the light of the world, bilang Diyos, siya ang katotohanan nagbibigay liwanag sa ating kaisipan at damdamin. So, hindi lang nire-reveal ng Panginoon Jesus, na siya ay Diyos sa claim niya na siya ay liwanag. But rather, He is also literally giving us yung nililiwanagan niya yung ating pong kaisipan at yung ating pong damdamin. Yung kabaliktaran po ng phos is scotia, which means darkness. Okay? Scotia. Bakit? And sa Bible po, when we encounter the word scotia, it can mean several things na may kinalaman po sa darkness, but not necessarily evil. For example, sa John chapter 3, makikita po natin si Nicodemus, yung isa sa mga leading na mga priests, na kinakausap po si Jesus in darkness, scotia, gabi, sa kadiliman ng gabi. John chapter 3, nandito po yung pong paborito nating verse, John 3:16, recite, for God. Okay, so sana sabay-sabay. Pero, yung pong konteksto, kung kailan sinabi ni Jesus, kasi sobrang familiar tayo with John 3:16, but we don't know ano ba yung setting, bakit niya sinabi yung bagay na yun. Kasi kausap ni Jesus si Nicodemus, isang pangunahing tagapagturo ng kanilang time. Nakipagkita siya at night. Bakit siya nakipagkita at night? Okay? Kapag mga transaction na gaganap sa kadiliman, you know na may kakaiba doon. Okay? Pero dito, yung sinabi ni Jesus na for God so loved the world, it is in direct contrast with the darkness na nakapalibot sa kanila. Literal na darkness, kadiliman, kagabihan eh. Pero at the same time, it was a setting sa verse 19, diba? Pag tuloy-tuloy niyo yung pagbasa ng John chapter 3 verse 19, and you will come to this, verse 19 to 20, and this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light
and does not come to the light, lest his works should be exposed. So ang sinasabi dito ni John na ito yung pagmamahal ng Diyos. For God so loved the world, He gave His only Son. Pero ang pinili ng mundo, katiliman. Diba? And it is yung setting na nag-uusap kayo sa gabi, tapos walang liwanag, tapos sinasabi ni Jesus na, for God so loved the world. Tapos ang pinili ng tao ay katiliman. Parang, wala na kung hindi pa tinablang si Nicodemus. Ay, sorry, Lord. Ba't tayo nag-uusap ng gabi? Diba? Bakit tayo nag-uusap ng gabi? Kasi nahihiya ako sa mga tao, nahihiya ako sa kung ano yung sasabihin ng mga tao sa akin. Diba? Dahil pinili ng tao ang kadiliman. Diba? And we see it playing out palagi sa ating sa lipunan natin, for example. Magpakatotoo po tayo, diba? Pagka yung isang celebrity may sinabi na mali, kinakancel natin siya kaagad. Diba? Pero kapag yung mga binoto natin, hindi nag-deliver ng kanilang mga promises, minsan pinagtatanggol ka natin. Diba? Instead of holding them accountable, minsan nakikipagpatayan pa tayo, hindi, mga bashers kayo lahat. Diba? Pero, yun nga ang pinipili natin, ayun nga, sabi, nung Holy Week, nakita ko na naman yung meme. Ang pinili ng mga tao, between si Jesus tsaka si Barabas, ang pinili ng mga tao sa magnanakaw. And 2,000 years later, yung mga tao hanggang ngayon pinipili pa rin yung mga magnanakaw. Diba? Because people love the darkness rather than the light. Aminin natin na meron tayong kadiliman sa ating mga buhay. For everyone who does wicked things, hates the light, and does not come to the light. Ayaw natin na makita yung kadiliman na yan sa buhay natin. Kaya nga si Jesus, siya yung ilaw na nagbibigay liwanag sa kadiliman sa ating kalooban. At paano natin makukuha yung liwanag na yon? Sinabi ng Panginoong Jesus again sa John chapter 8, 31-32, if you abide in my word, kung pinaniniwalaan ninyo ang salita ko, yung sinasabi ng Panginoon dito sa ating Bible, na nabasa at pinag-aaralan yan, paniniwalaan natin ito at pinapamuhay natin ito. If you abide in my word, you are truly my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. Kaya bilang Diyos, pinipresent ni Jesus ang sarili niya bilang katotohanan na nagbibigay liwanag sa madilim nating kaisipan. Katotohanan na nagpapalaya sa atin upang kumilos at magsalita sa paraan na nagbibigay papuri sa Diyos. So, kung kilala natin si Jesus at ang liwanag ng kanyang katotohanan nasa atin, how do we apply this? Kailangan mamuhay tayo bilang mga alagad ng liwanag. Diba? Kasi yun nga madilim na yung mundo natin, marami ng masamang nangyayari at maraming mga pagkakataon na nakaka-discourage po talaga. Pero, sinabi ng Panginoon na that God is light and in Him there is no darkness at all. If we say we have fellowship with Him, while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But, if we walk in the light, kung tayo naglalakad sa liwanag, kagaya ng Panginoong Jesus, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Hindi ibig sabihin na kung tayo naglalakad sa liwanag, perfect na. Hindi na tayo nagkakasala. Hindi. We can still make mistakes. We can still do things that can hurt each other. Diba? Pero ang sinabi dito, the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Diba? Ang kadugtong actually dyan ng 1 John chapter 1 verse 9, diba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from all unrighteousness. Importante na lumapit tayo palagi sa Panginoon para humingi ng tawad. Dahil, yun nga yung sa ginawa natin last week, na you are already clean. Yung simbolismo ng foot washing is, nakaligo ka na. Nakaligo ka na, ibig sabihin, nilinisan na tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Pero kailangan pa rin natin ang paglilinis ng paa. Dahil
naglalakbay pa tayo sa mundong ito eh. Nabubuhay pa tayo dito. Yung pa ay nagsisimbolize ng ating pong journey. Our daily journey in faith. And at the end of the day, di ba, hihiga ka na lang ba sa kama mo? Uy, kala ko nakamedyas ka, yung pala kulay itim lang yung paa mo, di ba? Sobrang ano ka pa ng alingag mo. Tapos kailangan natin linisan. Kailangan natin linisan yung ating paa. And in the same way, yun nga, that we fellowship with one another, katulad dito, ginagawa natin. Tapos sumingi tayo palagi ng tawad sa ating pong Panginoon. At siya ay tapat para tayo po ay patawarin. Paano natin masisiguro na tayo na bumuhay sa liwanag? Panatilihin natin yung pagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon Jesus. Pagkilala na without Him, we are nothing. Sabi sa John 15 verse 5. Diba? I am the vine, you are the branches. Diba? Pag-aaralan po natin yan later. Sa patuloy na pagbabasa ng ating pong Biblia, kanina sinabi ko, huwag tayong magdepende sa external sources. Pero ngayon, magandang malaman natin na pwede tayong matuto sa isa't isa. Kailangan natin ng bawat isa. Kaya meron tayong monthly Bible study, di ba? May imbitasyon na magtanong. Kung magtatanong kayo, tanongin niyo si Pastor Choi. Mas makakasagot siya. Sorry po, busy. Diba? Huwag natin sarilinin at huwag tayong pakampante sa sarili nating talino at pagkakawa. Kaya natin pinapanalangin ng bawat isa when we have struggles, kapag meron tayong mga pinagdadaanan, diba? That is all part of living pamumuhay bilang mga alagad ng liwanag. So paano kakaharapin ni Ate Christy yung kanyang kumakalaban sa kanya, diba? Hindi ko alam personally, pero isasama natin siya sa panalangin. Nabibigyan siya ng wisdom kung paano i-confront yung nagsasabi sa kanya ng masasamang mga bagay. And we will pray that the Lord will give her justice, will grant her justice sa kanyang negosyo, na maging maayos ang resolution ng lahat. But even if it does not, we will still continue to praise and trust the Lord. Diba? At hindi natin kukunin yung batas sa ating mga kamay dahil ang sinabi ng Panginoon, it is mine to avenge. Diba? Huwag natin silang gantihan dahil ang Diyos ang bahala po. Magdepende tayo sa katotohanan ni Kristo mula sa kanyang Holy Spirit na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, as we reflect po on this message, dalawang katotohanan po ang natutunan natin. Si Jesus as the light of the world, pinapatotohanan niya ang kanyang sarili na identity. So, lumalalim ba yung ating po pagkakilala sa Panginoong Jesus? Hopefully, di ba? Sa pangalawang natin sa series po natin, hopefully mas nakilala natin siya. And hopefully, yung mas magkaroon pa tayo ng pagtitiwala na Lord, alam ko hindi mo ako pababayaan. Alam ko na bilang ilaw sa aking buhay, hahayaan ko na kayo ang magliwanag sa aking buhay. Sana hindi tayo umaasa doon sa kung ano lang yung sinasabi ng iba. Diba? Palulusutin ko pa kung naniniwala kayo sa sinasabi namin. Diba? Pero kung nangyari, sabi kasi ni sabi ni ganitong vlogger diba? Sigurado ko ba na totoo yung sinasabi niya? Diba? Sana wag tayong umasa sa ganyan. Diba? Also, siya ang katotohanan ng nagbibigay liwanag sa ating kaisipan. So, hangarin natin at idalangin natin na makita sa ating buhay at pananalita ang liwanag ng katotohanan ng Kristo. To end this, balik tayo sa Genesis chapter 1, diba? Ang tanong, sa Genesis 1, ano ba yung unang nilikha ng Diyos? Ano yung unang nilikha ng Diyos? Sabi dito, Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Verse 3, and God said, let there be light. And there was light. Kasi nung time na yun, walang hugis o anyo, kahit na naman, puro darkness lang.
So when God made light, it revealed the need for God's work of creation. So dahil nagkaroon ng liwanag, nakita na, ay wala palang anyo lahat. Walang wangis, walang form. It was formless. Sa buhay natin, kailangan natin ng liwanag ni Kristo para maliwanagan yung mga sulok ng ating buhay na pinagkakatago-tago natin. Nagtatago sa kadiliman ng kasalanan. Kapag naliwanagan ang mga sulok na ito ng katotohanan ni Kristo, dito nagsisimula yung transformative work ng Panginoon. Yung tinatawag na recreation, pagbabagong buhay sa wangis ni Jesus. Let me close po with this. Jesus is the light of the world because He is the truth that brings salvation to the world that is steeped in darkness. Siya ang katotohanan na nagbibigay ng kaligtasan sa mundo na nababalot ng kadiliman. Kaya katotohanan ay nagbibigay liwanag sa ating kaisipan upang lalong makilala natin ang Diyos at sundin siya sa ating pagkilos at pananalita sa bawat araw. So, sino para sa inyo si Jesus? Who do you say Jesus is? Nawa para sa inyo, si Jesus ay liwanag na nagpapalalim ng inyong pagkilala sa Diyos at pagsulat sa Kanya. May Jesus be the light that brings joy and peace to your life. Manalangin po tayo.